Kumusta? Ako si Taran. Ninakaw ng kapatid ko ang $230,000 ng Amerika, katumbas ng humigit kumulang 12,700,000 Philippine peso, mula sa pondo ng kolehiyo ng aking anak at nagkaroon pa ng lakas ng loob na tanggalin ako sa kumpanyang itinayo ko mula sa simula. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Ang pinakamasama ay kung gaano katahimik nangyari ang lahat. Habang sinusubukan kong panatilihin ang kapayapaan, habang nagtitiwala ako, habang nananatili akong tapat sa isang pamilya na unti-unti akong tinataboy, isang boto lamang sa board, isang pekeng pirma, at bigla na lamang ako ang naging pabigat. Paano nagiging multo ang isang babae sa sarili niyang kwento? At ano ang gagawin mo kapag ang mga taong akala mo ay magpoprotekta sa iyong anak ay siya palang naglalagay sa panganib sa kinabukasan nito? Eksena sa atik. Amoy amag ang atik, at ang liwanag mula sa nag-iisang bintana ay hindi sapat para maalis ang amoy ng lumang papel at kahoy. Si Calista na ang nag-aayos. Inilabas niya ang kanyang clipboard, ang manggas ng kanyang blazer ay nakarolyo ng maayos hanggang sa siko, na parang naghahanda siya para sa operasyon sa halip na mag-ayos ng mga gamit ng aming ama. Sumunod ako sa kanya. Ngunit sa tuwing kukuha ako ng file o bubuksan ng isang drawer, pakiramdam ko ay isang magnanakaw ako. Si Eleanor ay nakaupo sa sulok na upuan, magkadikit ang mga kamay, halos hindi nagsasalita, hindi ito nakakagulat. Tahimik siya mula pa noong libing, nagsasalita lamang sa mga maikling tagubilin o walang kabuluhang obserbasyon tulad ng, "Lagi namang inilalagay ng iyong ama ang kanyang mga susi dito," o "Hindi niya ako pinahintulutan na hawakan ang drawer na iyon." Hindi ko inaasahan ang init, ngunit ang katahimikan ay tumatagos pa rin. Si Calista, gaya ng dati, ay kumikilos ng may matalas na kakayahan na nagpaparamdam sa iba na sila ay nagkakamali. "Maaari mo bang ibigay sa akin ang pulang binder na iyon?" Tanong niya nang hindi tumitingin. Ibinigay ko sa kanya. Binuksan niya ito, nag-scribble ng kung ano, at inilagay sa archive box. Pinanood ko siya ng ilang sandali kung gaano kadali niyang pinagpasyahan, kung ano ang mananatili at kung ano ang hindi. Alam kong mas mabuting huwag nang makipagtalo. Ang papel ko sa pamilyang ito ay palaging mas nakikinig kaysa sa nagsasalita. Mas tagamasid kaysa kalahok. Pagkatapos ay nakita ko ang libro. Nakasiksik ito sa pagitan ng dalawang accounting ledger sa isang istante. Halos hindi makita ang gulugod nito. Pagbuo ng tiwala sa pamilya. Muntik na akong matawa. Hindi masyadong mapagbigay ang aking ama sa kanyang mga babasahin. Hinugot ko ito, balak na silipin. Marahil ay makahanap ng tala sa gilid o naka-highlight na bahagi. Sa halip, may isang bagay na nahulog mula sa loob at malambot na bumagsak sa aking sapatos. Ito ay isang nakatiklop na liham na nag-yellow ang mga gilid. Ang sulat kamay ay hindi maitatanggi na kanya, tumpak, nakablock ang paraan ng kanyang pagpirma sa mga birthday card. Dahan-dahan ko itong binuksan. Ang aking hangarin ay ang parehong anak na babae ay tratuhin ng pantay-pantay, hindi lamang sa mga ari-arian, kundi pati na rin sa kontrol. Si Taran ay may bahagi sa kinabukasan ng kumpanyang ito kasing halaga ni Calista. Iyan ang aking nais. Napatigil ako. Hindi iyon ang nabasa ng malakas 2 linggo na ang nakalilipas. Ang testamento na ipinakita ni Calista ay nagsabi, hahatiin natin ang lahat ng pantay-pantay, oo, ngunit ito ay nagbibigay sa kanya ng buong kontrol. Siya ay pinangalanang nag-iisang tagapagpatupad na may malawak na awtoridad sa mga desisyon, pananalapi, pamana. At tinanggap ko iyon ng tahimik, nang walang pag-iisip. Naalala ko ang pag-upo sa silid na iyon. Si Eleanor na tahimik na umiiyak. Si Calista na nagbabasa mula sa dokumentong legal na parang ito ay banal. Naalala ko ang pagtango, naninigas sa pagdadalamhati, hindi nagtatanong ng isang salita. Ngunit ang pirma sa liham na hawak ko ngayon, mayroon itong kakaibang pagpapahuli na ginagamit lamang niya para sa mga personal na liham. Ang pirma sa testamento, ito ay mas malinis, mas formal, tulad ng isang template. Marahil ay wala itong ibig sabihin. Marahil
ay mayroon itong lahat. Text mula sa dating asawa. Umugong ang telepono ko sa aking bulsa. Tumingin ako sa screen. Isang mensahe mula kay Gavin. Hindi kami nag-usap ng mahigit 1 taon. Simula noong natapos namin ang diborsyo at napagkasunduan na si Jolie ay maninirahan sa akin ng buong oras. Walang dahilan para mag-text siya sa akin ngayon. Alam kong hindi ko dapat pakialaman, ngunit binalaan na kita tungkol sa kanya. Walang hello, walang konteksto, basta ganoon. Tinitigan ko ang mensahe ng mas matagal kaysa sa dapat kong gawin. Hindi ako sumagot. Walang masasabi ang magiging makabuluhan. Unang hapunan ng pamilya pagkatapos ng libing. Nang gabing iyon, 3 kaming naghapunan. Ito ang unang hapunan ng pamilya mula pa noong libing. Si Eleanor ay nagluto ng kanyang karaniwang tuyong inihaw, at si Calista ay nagdala ng bote ng alak na hindi ko hiningi. Nagbuhos siya ng 1 baso para sa kanyang sarili at umupo sa upuan mismo ng aming ama. Hindi sila kumurap. Inabot ni Eleanor ang mga role na parang walang nagbago, ngunit nakita ko iyon. Ang paraan ng pagtugtog ng mga daliri ni Calista sa mesa. Ang paraan ng pagtiklop niya ng kanyang napkin na parang ginagawa rin niya noon. Ang paraan ng pagtingin niya sa kabila ng mesa na parang kanya na ngayon. Hindi ako nagsalita. Kumagat ako. Tumango ako. Pinanood ko. Pagkatapos ng hapunan, nagmaneho ako pauwi ng tahimik. Si Jolie ay nasa bahay ng isang kaibigan. Tahimik ang bahay. Pumasok ako sa aking opisina at binuksan ang maliit na lockbox na ibinigay sa akin ng aking ama 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko ito nahawakan sa loob ng ilang taon. Sa loob ay may mga dokumento, sertipiko ng kapanganakan, lumang mga tala ng partnership, at isang makapal na sobre na may pangalan ko na nakasulat sa kamay ng aking ama. Hinugot ko ito. Sa harap ay nakalagay, kung sakaling mag-away sila. Ang sobre ay nakapatong sa mesa na parang may sinasabi. Hindi ko ito nahawakan mula kagabi, ngunit hindi rin ako tumigil sa pag-iisip tungkol dito. Ang liwanag ng umaga ay pumasok sa mga blinds ng kusina, lumilikha ng mahabang guhit sa ibabaw. At doon ako nakaupo, nakasuot pa rin ng sweatshirt na natulugan ko, nakatitig lamang sa pangalan ko na nakasulat sa sulat kamay ng aking ama. Sa loob, nakasiksik sa pagitan ng mga nakatiklop na tagubilin at kopya ng kanyang lumang business ledger ay isang scanned power of attorney na may petsang 11 buwan na ang nakalilipas, pirmado ko. Naalala ko ang araw na pinirmahan ko ito. Noon, nauubusan na ako ng lakas. Si Jolie ay may strep. Muli na namang nag-glitch ang payroll system ng kumpanya at halos 18 oras na akong hindi kumakain. Naalala ko ang amoy ng nasusunog na kape at kawalan ng pag-asa sa opisina. Nakayuko ako sa aking desk, sinusubukang balansehin ang isang conference call at isang pediatric nurse na patuloy na tumatawag sa akin tungkol sa mga updates sa insurance. Si Calista ay pumasok, mukhang kalmado at bahagyang naiinis. Ito ay karaniwan lamang, sabi niya. Inilapag ang papel sa harap ko. Kung sakaling ikaw ay labis na nabibigatan na sumagot, pinapayagan akong tumulong. Pinoprotektahan nito tayong dalawa. Pagod ako, naguguluhan, at sa totoo lang, naniwala ako sa kanya. Hindi ko binasa. Pumirma lang ako. Ngayon naiintindihan ko kung ano talaga ang ginawa ng pirma na iyon. Ang dokumento ay nagbigay sa kanya ng access sa bawat account na nakalink sa kumpanya, kasama ang aming joint college fund para kay Jolie. Hinugot ko ang aking laptop palapit at binuksan ang bank portal. Napahinga ako ng malalim habang nag-scroll ako. 4 na buwan na ang nakalilipas, nagsimula ang mga withdrawal. Maliit sa simula, nakakode bilang Company Asset Reallocation. Kumurap ako sa screen, pagkatapos ay sinuri muli ang kasaysayan ng pondo. Bawat piso ay nawala na. Walang mga alerto, walang babala, tanging isang steady na siphon na nakabalat kayo sa propesyonal na terminolohiya. Dapat ko na sanang napansin, ngunit ayokong isipin. Pagbisita sa ina. Nang hapon ding iyon, dumaan ako sa bahay ng aking ina para maghatid ng ilang lumang dokumento. Si Eleanor ay nanonood ng telebisyon, isang cooking show na tila hindi naman niya talaga gusto. May album ng mga larawan sa mesa. Sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Dalhin mo sa bahay, okay? Ayokong magkalat ang mga gamit sa den.
Kinuha ko ito, ang leather cover ay luma at pamilyar. Ang uri ng libro na inilalagay ng mga pamilya sa harap, ngunit hindi talaga binubuksan. Hinintay ko hanggang sa makauwi ako bago ito buklatin. Nagsimula ang mga larawan noong 2010. Si Calista sa mga fundraising event. Si Calista sa retirement party ng aking ama. Si Calista na katabi ni Eleanor sa Thanksgiving. Bawat frame ay maliwanag at pinili. Patuloy akong nagbubuklat ng mga pahina. At wala ako sa kahit isang larawan. Hindi birthday, hindi barbecue, kahit ang group shot mula sa ika-70 kaarawan ng tatay kung saan naalala kong nakatayo ako sa dulo, malapit sa dessert table. Naalala kong tumatawa, karga si Jolie sa aking balakang. Ngunit dito, ang gilid na iyon ng larawan ay naputol ng malinis. Para bang hindi ako umiral. Ang pagtanggal ay hindi biglaan. Ito ay nangyayari ng dahan-dahan, tuso, at hinayaan ko ito. Pangalawang hapunan at pagkilala. Nang gabing iyon, muli kaming naghapunan. Si Eleanor ay nagluto ng casserole na lasang mainit na asin at wala na. Si Calista ay dumating huli, humalik sa pisngi ng kanyang ina at muling umupo sa dating upuan ng tatay. Walang bumanggit dito. Sa hapagkainan, sinabi ni Eleanor, "Malaki na ang nagagawa ng iyong kapatid para sa kumpanya nitong mga nakaraang panahon." Nakuha namin ang pagkakataong lumapit siya. Hindi ako sumagot, ngumuya lang ako. Ngumiti si Calista. Hindi sa akin, hindi may kabaitan, kundi may tahimik na kasiyahan ng isang taong hindi na kailangang magsalita para marinig. Hindi nila ako nakikita, naisip ko. Hindi nila talaga ako nakita. Pagkatapos ng hapunan, umuwi ako at umupo sa aking desk, bukas pa rin ang bank screen. Muling nag-scan ang aking mga mata sa mga numero. Na-refresh ko muli ang mga kredensyal sa pag-access, umaasa na baka ito ay isang glitch, ngunit hindi. Balanse, 112.7 peso. Dahan-dahan kong isinara ang laptop, nag-cruise ang mga kamay, at bumulong sa walang lamang silid, "Ginawa mo ito, Calista, at hinayaan kita." Abiso sa pagpupulong ng board. Ang abiso ay pumasok sa aking inbox ng 9:02 a.m. noong Miyerkules. Mandatory Board Realignment Session. Ito ay nagbasa ng urgent mula sa isang assistant na hindi ko kilala. Tiningnan ko ang kalendaryo ng 2 beses. Walang naunang mensahe, walang heads up, tanging ang formal na linya na parang estranghero na sinabihan kung saan pupunta. Ang imbitasyon ay naglilista kay Calista bilang acting executive chair. Umupo ako, binasa muli ito ng paulit-ulit. Hindi ako kinonsulta. Kahit isang tawag. Naramdaman kong sumikip ang aking dibdib, hindi dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa pagkilala sa isang pattern na masyadong pamilyar para tanggihan. 2 araw pagkatapos, naglakad ako papasok sa gusaling palagi kong binubuksan tuwing umaga gamit ang mga susi na nasa aking singsing pa. Kumikinang ang lobby ng pinakintab na tanso at mga pekeng halaman. Nakaukit pa ang pangalan ko sa plake malapit sa reception, ngunit parang relikya na ito. Ngumiti sa akin ang receptionist, hindi umaabot sa kanyang mga mata at ibinigay sa akin ang isang nakalimbag na agenda. "Kakailanganin mo ito," sabi niya. Ang pagsakay sa elevator patungo sa pinakamataas na palapag ay tila mas mahaba kaysa karaniwan kahit na hindi ito nagbago. Ang boardroom ay kalahati na ang puno. Mga leather na upuan, inihandang kape, amoy citrus na hangin at tensyon. Si Calista ay nakatayo malapit sa projector screen, nakikipag-usap sa isa sa mga investor na parang doon na siya ipinanganak. Hindi niya ako tiningnan. Tiningnan ko ang silid. Ang aking karaniwang upuan, ang kinauupuan ko halos isang dekada na, ay wala na sa ulo ng mesa. Ang ayos ay bahagyang binago, ngunit may layunin. Ang upuang iyon ay may pangalan na ngayon. Calista. Tumigil ako ng sandaling mas matagal bago sumingit sa isang upuan sa gilid. Ginawa ko ang floor plan na ito. Akala ko ako ang pumili ng upuang yon. Walang nagsalita, ngunit bahagyang nagbago ang hangin nang umupo ako. Binuksan ko ang agenda at natigilan. Sa ilalim ng seksyon na may label na Primary Stakeholders, may bagong pangalan, Jolie Drayton, anak ko. Bago pa ako makapagsalita, isang junior board member ang sumandal sa akin na may kalahating ngiti, bumulong. Inakala naming darating ang panahon na siya na ang hahalili.
Legacy matters. Lumunok ako ng malalim, tumango ng magalang at pinanatili ang aking mga kamay na nakalapit. Hindi ko kayang masira dito, hindi sa harap nila. Nag-update total si Calista at nag-click ng remote. Ang screen sa likod niya ay lumiwanag. Upang matiyak ang isang napapanatiling pananaw, simula niya. Iminumungkahi namin ang isang paglipat sa executive leadership. Walang pagbanggit ng pasasalamat. Walang pagkilala sa kasaysayan. Walang pag-amin na ako ang nagdala ng kumpanyang ito sa 2 pagbagsak ng ekonomiya, isang pandemya, at mas maraming gabing walang tulog kaysa sa kaya kong bilangin. Isang klinikal na pangungusap lamang, binasa ng may katumpakan. Ang botohan ay natapos sa wala pang minuto. Na-rehearse nila ito. Magalang ang mga ngiti, tumango ang mga ulo, nagdaplis ang mga mata. Lahat maliban sa akin ay nagsabi ng oo. At wala akong sinabi, hindi dahil sumasang-ayon ako, kundi dahil tapos na ito. Pinanatili ko ang aking ekspresyon na hindi nagbabago, ngunit ang aking kanang kamay ay humawak ng mahigpit sa braso ng upuan. Bumaba ang aking mga kuko sa katad. Nagtakbuhan ang aking isipan, hindi dahil sa pagkalito, kundi dahil sa malinaw na katotohanan ng pagtataksil na naglaan ng panahon para dumating. Pagkatapos, walang sino mang tumingin sa akin habang sila ay lumalabas. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa palikuran ng kababaihan. Nilock ang pinto, tumingin sa aking refleksyon sa salamin. Ang aking badge ay nakabitin pa rin sa aking leeg tulad ng isang name tag sa isang party na hindi na ako inimbitahan. Hinubad ko ito, tiniklop ito sa aking palad na parang mababasag ito. Hindi lang nila ako tinanggal, bulong ko sa katahimikan ng mga tile. Pinapalitan nila ako. Pag-uwi at paghahanap ng katibayan, nagmaneho ako pauwi ng tahimik. Ang mga kalye sa downtown ay lumabo sa labas ng aking bintana na parang mga kabanata na hindi ko pa handang isara. Sa sandaling pumasok ako sa aking pintuan, ibinagsak ko ang aking bag, binuksan ang aking laptop at sinubukang mag-login sa shared corporate system. Access denied. Nag-refresh ako sa screen. Parehong resulta. Umupo ako, steady na ang puso ko. Kinuha ko mula sa cabinet malapit sa aking desk ang isang lumang flash drive na may tatak ng aking sulat kamay. Early Day Financials Personal Ledger Copy. Hindi lang ito backup. Ito ay isang lifeline. Ang file na iyon ay hindi lamang para sa mga tala. Ito ang aking safety net. At ngayon, ito ang tanging sandata ko. Nakaparada ako sa tapat ng paaralan ni Jolie. Nakabukas ang makina, pinapanood ang mga bata na lumalabas sa gusali na may mga backpack at team hoodies. Ang hapon na araw ay tumagos sa windshield, nagpapainit sa aking mukha. Ngunit ang lamig ay nasa loob ko, lumalalim sa bawat segundo. Binuksan ko muli ang login screen para sa college fund account. Nag-iingat ng bahagyang pag-asa na ito ay isang glitch. Marahil isang firewall update. Marahil ay temporary access reset, kahit ano. Nag-type ako ng aking mga kredensyal ng 2 beses. Access denied. Nanatiling nakadikit ang aking mga mata sa screen habang ang aking mga daliri ay walang silbing nakalutang sa keyboard. Sa bawat pagtatangkang maunawaan kung gaano kalayo na ito, isa pang trapdoor ang bumubukas sa ilalim ko. Ang pondo na sinimulan ko noong 6 na taong gulang si Jolie. $200 kada buwan noong una, pagkatapos ay mas marami pa nang nagsimulang lumago ang kumpanya. Sinabi ni Calista na tutugma siya dito. Hindi niya ginawa. Lumabas si Jolie sa gusali noon, nakikipag-usap sa isa pang babae, tumatawa, nakapusod ang kanyang buhok tulad ng ginagawa niya para sa field trip. Sumikip ang aking dibdib. Napansin niya ang kotse at tumakbo patungo rito. Habang inaabot niya ang door handle, isang babae, isa sa mga regular na PTA, ay humarang sa kanyang daan. Ang nanay mo ay hindi pa rin ba nagrereklamo tungkol sa gulo ng kumpanya na yon? Tama ba? Naging matigas ang katawan ni Jolie. Nawala ang kanyang ngiti. Hindi siya sumagot. Tumango lamang ng magalang at pumasok sa kotse. Ang katahimikan sa kotse na iyon ay mas mabigat kaysa anumang sinabi ni Calista sa aking mukha. Hindi kami nagsalita sa biyahe pa uwi.
Nakatingin lamang si Jolie sa labas ng bintana at ako ay nagpapatakbo ng kotse na parang manikin sa isang safety video. Hindi niya kailangang malaman ang iniisip ko. Malamang alam na niya. Pagkalipas ng 20 minuto, tumunog ang telepono ko. Pangalan ni Jolie sa screen. Sumagot ako ng naguguluhan. Nasa paaralan pa siya, marahil ay nasa counselor's office. Tinawag nila ako, Mami, sabi niya ng mahinahon. Ang financial aid officer. Hindi ako huminga. Nagsimula sila sa flagged account activity, sinabing ang mga withdrawal ay mukhang asset transfer. Akala nila nagsinungaling tayo sa FAFSA. Naramdaman ko ang lahat sa loob ko ay nanigas. Hindi ako nagsinungaling, Mami. Sumusumpa ako na hindi. Hindi ka nagsinungaling, sabi ko ng mariin. Hindi ka gumawa ng anumang mali. Humikbi siya ng mahina. Pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Nananatili ako sa aking home office ngayong gabi. Hindi ako kumain. Hindi ko binuksan ang ilaw. Ang glow ng desk lamp ay nagbigay ng mahabang anino sa mga tumpok ng lumang papeles. Mga paalala kung kailan akala ko pa rin na sapat na ang pagiging masusi para protektahan tayo. Kinuha ko ang folder na may label na CEO Archive Personal. Sa loob, kung saan ko ito iniwan, ay ang file na Payroll Reversals Calista PDF. Binuksan ko ito ng dahan-dahan, nag-scan ng mga naka-highlight na hilera, mga withdrawal, mga pag-aproba, mga shadow entry sa ilalim ng mga code ng proyekto na hindi na umiiral. Nangunot ang aking panga, hindi lang siya nagnakaw ng pera. Ginawa niya itong parang ako ang nag-aproba nito. Bawat piso na nawala sa pondo ni Jolie ay may pangalan ko na nakalutang sa isang lugar sa metadata, nakatago, ngunit maaaring matrace. Isinara ko ang file, umupo pabalik. Wala na akong pagtanggi, tanging ang katumpakan na parang karayom na tumatama sa ugat. Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang isang bagong mensahe para kay Calista. Hindi lang ikaw ang kumuha sa akin, kinuha mo ang anak ko. Tinitigan ko ang mga salita, binasa muli ang mga ito, binura ang mga ito. Sa halip, binuksan ko ang browser at nag-type ng isang salita, whistleblower. Hindi ko agad pinindot ang search. Tinitigan ko ang kumikislap na cursor ng mahabang sandali. Naririnig ang boses ng aking ama sa aking isipan, ang paraan ng kanyang pagsabi. Kung gusto mong manatili sa iyong posisyon, una mong malaman kung saan ka nakatayo. Nang gabing iyon, hindi ako nanaginip tungkol sa mga hapunan ng pamilya o mga boardrooms o mga paghingi ng tawad na hindi ko makukuha. Nanaginip ako ng mga numero at nagising akong handang harapin ang matematika ng pagtataksil. Pagharap sa ina at kapatid. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon kahit isang minuto. Ang tinig ni Jolie ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang 4 na salitang iyon na ibinulong niya na parang pag-amin. Akala nila nagsinungaling ako. Patuloy kong naririnig iyon sa loop bawat beses na mas galit kaysa sa huli. Sa oras na nagsimulang umakyat ang araw sa mga bubong, nasa kotse na ako, papunta sa bahay ni Eleanor. Tahimik ang mga kalsada, ngunit hindi ang pulso ko. Bawat milyang lumilipas, pinaalala ko sa sarili ko na hindi ako sisigaw. Hindi ako magmamakaawa. Tahimik at matalas ako. Mukhang pareho ang bahay. Nakatabas na mga hedge, mga flower bed na masyadong perpekto para hawakan. Pumasok ako sa pintuan nang hindi ko makatok. Ang boses ni Calista ay umalingaw-ngaw mula sa kusina. Nang pumasok ako, nakaupo na siya sa lamesa ng almusal, nakadamit na parang pupunta sa yoga class, leggings, perpektong bun, walang pawis. Si Eleanor ay nakaupo sa tapat niya na nakarobe, tahimik na hinahalo ang tsaa. Mukha silang isang well-oiled na imahe mula sa isang lifestyle magazine hanggang sa hilahin ko ang upuan at umupo. Naglipat ka ba ng pera mula sa college fund ni Jolie papunta sa account ng kumpanya? Hindi kumurap si Calista. Magandang umaga sa iyo rin. Ginawa mo ba? Uminom siya muli ng kanyang smoothie. Ang pera na iyon ay hindi kailanman naging iyo lamang, Taran. Ito ay bahagi ng family pool. Family pool? Iyon ang tawag niya sa account na pinunduhan ko, minonitor at pinrotektahan sa loob ng higit sa isang dekada. Ang account na nakalista sa pangalan ko, ang account na tinulungan akong simulan ng aming ama.
Parang nanghihiram lang siya ng garden hose. Hindi ako tumingin kay Eleanor. Hindi ko kailangan. Hindi siya kumurap. Hindi siya napasinghap. Hinahalo lang ang kanyang tsaa tulad ng palagi niyang ginagawa kapag masyadong nagiging totoo ang mga bagay. Ang aking boses ay hindi nanginginig. Ang aking mga kamay ay hindi nakatikom. Tumayo lang ako. Reaksyon sa post ni Calista. Sa daan pa uwi, naabutan ako ng galit. Sa isang stoplight, tiningnan ko ang aking telepono. Nandun na. Ang pinakabagong post ni Calista, eksaktong oras sa morning meeting na hindi ako inimbitahan. Isang nakangiting larawan niya na nakasuot ng blazer, nakatayo sa tabi ng portrait ng aming ama sa lobby ng opisina. Ang caption ay nagsasaad, minsan napipilitan tayong mamuno kapag ang iba ay umurong. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong mapatatag ang itinayo ng aking ama. Pagtatag. Naka-hijack siya ng kwento ko at ginawa itong hero's journey. Hindi ako umiyak. Hindi ako kumurap. Kumuha ako ng screenshot at sinave ito. Tawag mula kay Marcy Weller. Pauwi sa bahay, gumawa ako ng kape, umupo sa mesa sa kusina at muling tumitig sa screen. Ang notification bar ay napuno ng likes at heart emojis mula sa mga taong walang alam tungkol sa katotohanan. Pagkatapos ay tumunog ang aking telepono. Hindi ko agad nakilala ang numero, ngunit nang sagutin ko, narinig ko ang boses at nalaman ko. Taran, si Marcy Weller ito. Hindi talaga ako dapat tumawag sa iyo. Isa siya sa mga mas tahimik na miyembro ng board. Nandito na mula nung ikamato na taon. Laging nakaupo malapit sa sulok. Hindi nagsasalita maliban kung direktang tinanong. Anong nangyayari? Tanong ko. Nagatubili siya. Hindi mo ito narinig mula sa akin. Ngunit si Calista ay nagtutulak na baguhin ang charter mula pa noong Enero. Ang board restructure ay hindi isang reaksyon. Ito ay pinlano. Napahinga ako ng malalim. Binabago niya ang mga bylaws, mga karapatan sa pagboto ng komite, mga chain ng desisyon ng executive. Nag-consolidate na siya ng kapangyarihan ng 3 posisyon sa isa. Umupo ako sa katahimikan. Taran, pinlano niya ito. Tumango ako ng dahan-dahan. Salamat sa pagsabi sa akin. Walang ibang gagawa, sabi niya ng mahina. Sila ay takot lahat. Binaba ko ang telepono at inilapag ito. Hindi ako nagsalita, hindi ako kumilos. Kumuha lang ako ng isang yellow legal pad at gumuhit ng linya sa gitna. Sa kaliwa, isinulat ko kung ano ang kanyang kinuha at inilista ko lahat. College funds, ang aking titulo, pampublikong perception, relasyon, autoridad. Pagkatapos sa kanan, kung ano ang kinatatakutan niyang alam ko. Hindi ito mahabang listahan, ngunit ito ay matalas. Mga paper trail, voice memo, mga pirma na hindi ko kailanman ibinigay. Mga minuto na wala ako. Ang uri ng mga bagay na hindi sumisigaw, ngunit humihiwa. Pinindot ko ang panulat ng malakas, kaya muntik na itong mahati ang pahina. Kinuha ko ito, tiniklop, at isiniksik sa isang bagong folder na tinawag kong exhibits. Panghuli, nagprint ako ng kanyang social media post, ang isa kung saan inilalarawan niya ang sarili bilang martir. Tiniklop ko ito ng maayos at isiniksik sa likod ng listahan. Pagkatapos ay binuksan ko ang aking mga contact, nag-scroll lampas sa pamilya, lampas sa mga kliyente, lampas sa lahat ng nabibilang sa aking lumang buhay. Huminto ako sa isang pangalan, Rachel. Pinindot ko ang dial. Rachel, sabi ko, kailangan ko ng financial forensics consult, tahimik, mabilis, at legal. Kung ito ay digmaan, bulong ko sa aking sarili pagkatapos kong ibaba ang telepono. Kung gayon ay magsasalita ako ng wikang nire-respeto nila, malinis, kalmado, at propesyonal. Ang sulat na pagtanggi sa kolehiyo ng anak. Hindi nagsalita si Jolie nang pumasok siya. Inilapag lang niya ang sobre sa counter na may pagkalmado na hindi nararapat sa mukha ng isang teenager. Ang kanyang backpack ay dumulas mula sa kanyang balikat. Bumagsak sa tabi ng stool na may mahinang tunog. Hindi niya tinanggal ang kanyang sapatos, hindi kumuha ng merienda, hindi nakipag-ugnayan sa mga mata. Tinitigan ko ang sobre na parang ito ay nagtitik. Naghintay ako hanggang sa kalahati na siya ng hagdan bago ko ito inabot. Ang logo ng Stanford ang unang nakita ko. Sumikip ang aking sikmura.
Dahan-dahan ko itong binuksan na parang ang pagiging malambot ay maaaring magbago ng laman nito. Mahal na Miss Hollowell, ikinalulungkot naming ipaalam sa iyo dahil sa mga hindi pagkakapare-pareho sa na-verify na financial backing. Tumigil ako sa pagbabasa. Kaya iyon pala ang pakiramdam, ang panoorin ang kinabukasan ng iyong anak na dumudugo sa isang talata. Inilapag ko ang sulat at naglakad patungo sa kwarto niya. Bukas ang pinto. Nakaupo siya sa kanyang kama, nakasuot ng headphones, nakatitig sa isang blankong screen ng laptop. Jolie. Tinanggal niya ang headphones, ngunit hindi tumingin sa akin. Hindi ko alam, sabi ko. Hindi nila. Gusto ko lang itigil ang pagpapaliwanag ng iyong problema sa mga tao. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay tumama ng malinis, matalas, na parang ito ay itinuro. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa pagkapagod, dagdag niya ng mas mahina. Hindi ako galit sa iyo. Hindi ako sumagot. Hindi ko kaya. Tumango lang ako at tahimik na lumabas. Ang katahimikan sa aking kotse isang oras pagkatapos ay mas malakas kaysa sa kanyang boses. Nagmaneho ako papunta sa isang storage unit sa gilid ng bayan, isang lugar na hindi ko binuksan sa loob ng mahigit 5 taon. Mayroon pa rin akong susi, kinakalawang ngunit buo. Ang lugar ay amoy lumang karton at nakalimutang ambisyon. Naghalungkat ako sa mga kahon na may label na Phase 1 Tax 2014 Vendor Contracts hanggang sa mahanap ko ang may label na MISC Corporate. Sa loob, nakalubog sa mga lumang charger ng telepono at branded na panulat ay isang selyadong sobre. Ang pangalan sa card ay C. Hollowell, ngunit ang mga transaksyon ay sa akin. O sa halip, ito ay ginawa sa aking pangalan. May gumamit ng card na ito, ang pangalan ko, para magbayad ng mga bagay na hindi ko kailanman inaprubahan. Mga flight, mga hotel stay, mga pagkain na nakalabel na board retreat na in-order noong ilang buwan pagkatapos akong maalis. Nakatayo ako doon, hawak ang card. Ang katibayan ng impersonasyon ay dumadaloy sa aking palad. Pagtawag kay Rachel at paghahanda. Pauwi, nag-scan ako ng mga transaksyon at nag-email kay Rachel na may tala. Ito ay malakas. Ang kanyang tugon ay dumating 30 minuto pagkatapos. Bigyan mo ako ng 72 oras. Kung naglipat siya ng pera, mahahanap ko ang mga fingerprint. Naupo ako sa dining table ngayong gabi at nilinis ang lahat. Mga plato, kandila, decorative napkins, lahat nawala. Sa kanilang lugar, naglatag ako ng Manila folders. Ang alam ko, ang kaya kong patunayan, ang handa kong sabihin. Nagprint ako ng mga statement, naglabel ng mga PDF, nag-cross-check ng mga timestamp. Hindi dahil sa galit, hindi na, dahil sa kalinawan. Pagkatapos ay nabuzz ang aking telepono. Ito ay mula kay Kalista, isang linya lamang. Hindi mo tinutulungan ang sinuman sa pamamagitan ng paghuhukay taran. Tinitigan ko ang screen, inilapag ang telepono, nakaharap pababa at bumalik sa pag-highlight ng mga hilera sa isang spreadsheet. Kung inakala niyang susuko ako ngayon, mali ang pagkakaintindi niya sa babaeng kanyang inilibing sa loob ng maraming taon. Abiso ng kaso sibil. Ito ay isang katok, hindi isang kampana. Isang tahimik, magalang na katok na parang sa balita na may masamang balita na binalot sa kagandahang asal. Binuksan ko ang pinto at nakilala ang isang lalaki na nakasuot ng kulay abo na suit na hindi man lang nagtanong kung ako si Taran Hollowell. Alam na niya. Ibinigay niya sa akin ang isang makapal na sobre, nagbigay ng bahagyang tango at bumalik sa kanyang kotse. Nakatayo ako doon, hawak ang sobre, pamilyar na ang bigat nito. Ang mga salita sa itaas ay matapang at malamig. Paunawa ng kaso sibil. Kinakasuhan ako ni Kalista. Malicious financial misconduct, defamation. Ang wika ay malinis, tulad ng lahat ng mga legal na dokumento, sterile, walang dugo, ngunit ang mensahe ay matalas. Gusto niyang ilibing ako bago ako makapagsalita. Huminga ako, inilapag ang mga papel sa counter ng kusina at kinuha ang aking telepono. Tumunog ito ng 2 beses bago sumagot si Eleanor. Taran, kailangan ko kang patunayan, sabi ko. Ang aking boses ay hindi nagmamakaawa,
ngunit pantay lamang. Hindi mo kailangang pumili ng panig. Magsalita lamang tungkol sa iyong nalalaman, kung ano ang iyong nakita, ang mga katotohanan. Mayroong isang paghinto na sapat na mahaba na inakala kong marahil ay naputol na ang linya. Hindi ko magagawa ang pagitan nito, sabi niya sa wakas. Ginawa mo ito sa buong buhay mo, sagot ko. Pinili mo lang na hindi kumilos tulad nito. Hindi siya sumagot. Hindi ko hinintay na sumagot siya. Isang oras pagkatapos, tumawag si Rachel. Nakakita ako ng 3, sabi niya. 3 hindi autorisadong transfer na nakatago sa isang reserve category. Pinalitan ni Calista ang pangalan 6 na buwan na ang nakalilipas. Parehong access key sa lahat ng 3. Sa iyo, ngunit ang mga metadata tag ay nakalink sa kanyang device. Maaari natin itong i-trace. Sapat na ba iyon para ipagpatuloy ang criminal inquiry? Oo, ngunit ang rutang ito ay nagiging publiko, Taran. Hindi na ako nagsasalita, sabi ko. Lalaban tayo ng malinis, ngunit lalaban tayo ng malakas para marinig niya. Nang hapon ding iyon, nakipagpulong ako sa legal team na ikinonekta sa akin ni Rachel. 3 babae sa isang disenteng opisina sa downtown na nagsasalita ng mga maikling parirala at nag-iingat ng mga resibo sa mga plastic sleeve. Kung kinakasuhan ka niya, kailangan mong bilangin siya. Ano ang mangyayari kung hindi? Tanong ko. Kinokontrol niya ang naratibo. Kailangan mong ipagtanggol ang iyong pangalan sa korte, hindi igiit ang iyong katotohanan. Tumango ako. Kung gayon ay mananalo ako ng malakas ngunit may dokumentasyon. Sa paglubog ng araw, bumalik ako sa aking kotse, umiikot sa isang pamilyar na block ng walang intensyon. Pumasok ako sa isang gilid na kalye sa tapat ng bahay ni Eleanor. Sa bintana sa harap, nakita ko siyang nakaupo sa sofa, hawak ang baso ng alak, tumatawa kasama si Calista. Mukha silang normal. Parang ito ay Martes, na parang nabura na ako sa parehong boardroom at family room. Hindi ako bumagal, hindi ako bumusina, nagpatuloy ako sa pagmamaneho. Iyon ang sandali na nasira ito. Hindi ang aking espiritu, hindi ang aking determinasyon, lamang ang huling hibla ng pangangailangan ng anuman mula sa kanila. Umuwi ako, naglakad diretso papunta sa printer at binuksan ang countersuit na ginugol ko sa nakaraang linggo kasama ang legal team. Binasa ko ito muli mula dulo hanggang dulo. Pagkatapos ay pinindot ko ang print. Mga pahina ang dahan-dahang lumabas, bawat isa ay isang pako sa maling imahe na pinagsikapan ni Calista na ibenta. Sa dulo, nagdagdag ako ng isang huling exhibit, isang screenshot ng kanyang pinakabagong social post. Leadership isn't always popular, but it's necessary. Walang pirma, walang paghingi ng tawad, tanging ginawa ang poise. Isinuksok ko ang mga dokumento sa isang Manila folder na may label na Submission Final. Pagkatapos ay pinindot ko ang send sa nakaskan na kopya. Hinila niya ako sa korte. Hinila ko siya palabas sa liwanag. Katibayan mula sa dating empleyado at paglalantad sa publiko. Dumating ang sobre bago magbukang liwayway. Walang return address, walang pangalan, tanging isinuksok lamang sa ilalim ng aking pintuan na parang isang bulong. Halos hindi ko ito nakita. Natapakan ko ito sa daan patungo sa paggawa ng kape. Ngunit may kung ano sa bigat ng papel ang nagpatigil sa akin. Sa loob ay isang USB stick at isang tala na nakasulat sa lined notebook paper. Sinabi niya, masyado para sa marami. Hindi ito matalino para burahin. Walang pirma. Ngunit nakilala ko ang sulat kamay. Kyle Mason, ang aking dating operations manager. Palagi siyang tahimik, mapagmasid, isang lalaking nagtala ng lahat, ngunit pinapanatiling nakayuko ang kanyang ulo. Hindi ko na siya narinig mula nang umalis siya 2 taon na ang nakalilipas, ngunit alam niya kung saan nakabaon ang mga buto. Isinaksak ko ang USB sa aking laptop. Ito ay isang Zoom recording na may timestamp mula 3 buwan na ang nakalipas. Pinindot ko ang play. Ang mukha ni Calista ay napuno ang screen. Siya ay nasa kalagitnaan ng isang pag-uusap, nakangisi ng bahagya para masuka ako. Ilipat mo sa reserves, sabi niya, inaalog ang kamay. Ipaliwanag natin ito bilang reallocation kung sakaling magising siya. Siya ay emosyonal, hindi strategic.
Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa aking kusina na parang martilyo na tumatama sa salamin. Pinindot ko ang pause. Ang katahimikan pagkatapos ay hindi pagkakaginhawa. Ito ay pag-aapoy. Sa kalagitnaan ng umaga, nasa non-profit legal center ako kung saan nakabase ang aking whistleblower team. Umupo kami sa isang conference room na may whiteboard na puno ng mga timeline at pangalan, mga ebidensyang litrato na nakapin sa tabi ng mga footnote. Hindi ko muna ito ibabagsak sa korte, sabi ko sa kanila. Ilalabas natin ito sa publiko. Kontrolado, walang pag-edit. Hayaan natin silang marinig ang kanyang sinabi. Platform? Tanong ng isa sa mga abogado. Lokal, direkta, walang kislap. Kailangan lang itong mabuhay. Nakipag-partner kami sa isang community news outlet. Maliit na sapat para makalusot sa radar ni Calista, malaki na sapat para maging viral. Pagdating ng tanghali, naka-queue at naka-schedule na ang video. Nagparada ako sa isang tahimik na lot malapit sa isang city park at naghintay. Sa 12:01, ito ay live na. Nanonood ako sa aking telepono habang ang view count ay umabot sa 1,000 sa wala pang 10 minuto. Ang comment section ay nagliyab. Ang mga screenshot ay nagsimulang kumalat. Ang mga taong nakangiti kay Calista sa mga brunch at ribbon cutting ay nagtatanong na ngayon, talaga bang sinabi niya iyon? Sa 12:19, nangyari ang sandali. Ang clip ay nag-freeze sa kanyang mukha sa kalagitnaan ng pangungusap. Siya ay emotional, hindi strategic. Iyon ang linya. Pagdating ng 12:30, ito ay may higit sa 20,000 views. Ang mga share ay tumaas. May nag-repost nito na may caption, CEO naging con artist. Dahan-dahan kong isinara ang laptop at sumandal sa upuan. Huminga. Hindi kasiyahan, hindi paghihiganti, kundi ginhawa. Samantala, sa kabilang dako ng bayan, si Calista ay nasa isang corporate brunch sa River Oaks Club. Sila ay nagpaparangal sa mga babaeng may etikal na pamumuno. Ang ironiya ay magiging katawa-tawa kung hindi ito predictable. Ang kanyang telepono ay nagsimulang mag-buzz habang kumakain ng salad. Isa, pagkatapos ay isa pa. Pagkatapos ay isang kumpol ng mga ulo ang lumingon sa kanyang mesa. Isang PR assistant ang yumuko at bumulong ng isang bagay. Nagbago ang ekspresyon niya. Hindi ko kailangang naroon para marinig ang pagbasag ng salamin. Sa 2:04, lumiwanag ang aking telepono sa kanyang pangalan. Isang mensahe. Sinira mo ang lahat. Sana ipinagmamalaki mo. Hindi ko ito binuksan. Hindi ko kailangan. I-turn ko ang screen sa passenger seat at hayaan ang katahimikan ang sumagot para sa akin. Nang gabing iyon, naglakad ako pabalik sa opisina ng non-profit, portfolio sa ilalim ng aking braso. Dumaan ako sa isang whiteboard sa hallway. Nakasulat dito ang Whistleblower Impact Panel Guest Speaker. Isang tao lang ang nagsusulat ng pangalan ko sa ilalim nito. Taran Hollowell. Ngumiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Hindi dahil tapos na ito, kundi dahil nagsimula na ako. Ang panayam ni Calista at ang pagsasalita ni Eleanor. Ang clip ay naglaro ng paulit-ulit. Isa na hindi ko hiniling, hindi ko gusto, ngunit hindi ko mapigilan na tumakbo sa bawat lokal na channel at feed na aking nililipat. Si Calista, polished gaya ng dati, nakaupo sa isang studio na may malambot na ilaw at perpektong nakapreserbang navy blouse. Ang anchor ay yumuko, nagpapanggap na neutral, at tinanong siya ng direkta, "Totoo ba ang mga akusasyon laban sa iyo?" Niling-giling ni Calista ang kanyang ulo, ang parehong bahagyang kurba sa kanyang bibig na parang siya ay naaaliw. "Ang mga akusasyong ito ay delusyonal at desperado," sabi niya, pantay ang kanyang boses, nakatuon ang kanyang mga mata sa kamera. "Sinubukan kong tulungan ang aking kapatid, ngunit tumatanggi siyang tulungan." Sumipsip ako ng kape. Ang kapaitan ay hindi mula sa inumin. Lagi siyang magaling magsalita ng kasinungalingan na may tono ng pag-aalala, na parang ang pagtataksil ay kabutihan. Nag-click ang kettle sa likod ko. Hindi ako kumilos. Pagkalipas ng araw na iyon, nagpadala sa akin si Jolie ng isang mensahe, isang link lamang, walang konteksto. Ito ay isang clip mula sa isang luncheon na naganap kagabi.
Isang awards event para sa mga lokal na babaeng leader na in-host ng isang grupo na hindi kailanman pinalampas ni Eleanor. Pinindot ko ang play. Si Eleanor ay nakatayo sa podium, bahagyang nakangiti, hawak ang isang award na salamin. Ang aking anak na si Calista ang nagpapanatili ng pamilyang ito, sabi niya, nangingilid ang mga mata. Lagi naman. Nagpalakpakan ang silid. Isinara ko ang laptop bago ito matapos. Hindi ko ito ibinato, hindi ako umiyak, basta inalis ko ang saksakan, inilagay ito sa gilid at umupo sa katahimikan. Iyon ang tunay na pagkakabiyak. Hindi mga korte, hindi mga bank statement, ngunit ang marinig ang iyong sariling ina na pinupuri ang iyong kapatid sa pagdadala ng isang pamilya na hindi mo kailanman pinayagang maging bahagi. Suporta mula kay Kyle Mason at ang paglalakbay pabalik sa sarili. Tinawagan ko si Rachel habang lumulubog ang araw sa mga bubong. Mabilis silang nagpapalit ng kwento, sabi ko. Alam ko, sagot niya. Ngunit pakinggan mo, mas maganda ang ating posisyon kaysa sa kanila. Bumaliktad ang pampublikong opinyon. Ngayon hindi lang ito legal, ito ay etikal at mas mahirap para sa kanya na magpanggap. Mayroong isang paghinto. Nagbabantay ang mga tao, Taran, dagdag niya. Hindi ako aatras. Hindi ko inakala na gagawin mo. Pagdating ng gabi, tumunog ang doorbell. Binuksan ko ito at nakita si Kyle Mazin sa aking porch. Mukha siyang mas matanda kaysa sa aking pagkaalala. Medyo mas maraming kulay abo sa kanyang mga sintido. Inabot niya ang isang maliit na flash drive. Ito ang mga lumang internal memo, sabi niya. Ang mga sinubukan niyang burahin pagkatapos mong umalis. Nag-iingat ako ng mga backup. Bakit ngayon? Tanong ko. Masyado akong nanahimik, sabi niya, nagtagpo ang mga mata namin. Binigyan mo ako ng dahilan para hindi manahimik. Hindi ko siya pasalamatan ng malakas, tumangulang ako. Ang uri na nagsasabi ng higit pa sa anumang talumpati. Pagkaalis niya, umakyat ako. Ang guest room ay may mga kahon pa rin na nakasalansan sa sulok, mga kahon na hindi ko pa nabubuksan mula nang bumalik ako sa bahay na ito pagkatapos ng diborsyo. Mga label tulad ng someday at kung kinakailangan. Hinugot ko ang tape mula sa isa. Sa loob ay mga journal, mga larawan, mga sketch para sa pangalawang negosyo na hindi ko sinimulan. Hindi ako umiyak, naglunsad ako ng mga kahon. Hindi dahil may oras na ako ngayon, kundi dahil may katotohanan na ako ngayon. Ang espasyong ito ay hindi na maglalaman ng mga nakalimutang bagay. Ito ay maglalaman sa akin kung sino ako naging. Sa hating gabi, umupo ako sa aking kama, may hawak na baso ng tubig at binasa muli ang mga mensaheng natanggap ko sa linggong iyon. Kalahati ay suporta, kalahati ay banta, isang halo ng pakikiramay at pagdududa na magpapasiklab sa dating ako. Ngayon, inayos ko lang sila. Pinili niya ang imahe, bulong ko. Pinili ko ang katotohanan. Ngayon, tingnan natin kung alin ang mag-iiwan ng mas malalim na marka. Binuksan ko ang isang blangkong dokumento at nagsimulang gumawa ng isang personal na pahayag para sa susunod na legal filing. Isa na hindi lamang magtatanggol sa akin, ito ay magbibigay kahulugan sa akin. Ang alok mula sa bagong board at ang talumpati. Ang sobre ay manipis, propesyonal, walang fanfare, tanging isang nakatiklop na pahina sa loob. Isang letterhead na agad kong nakilala. Ang bagong board, hindi ito paghingi ng tawad, hindi man malapit. Ito ay isang opisyal na alok, strategic ethics consultant, isang posisyon na sinasabi nilang kinakailangan upang muling maitatag ang panloob na tiwala at transparency. Hindi ito ang trabaho na kinuha nila mula sa akin. Ito ang trabahong nakuha ko sa pamamagitan ng apoy. Inilagay ko ang sulat sa tabi ng aking kape at tinitigan ito nang hindi kumukurap. Ang salitang umikot sa aking isipan ay hindi kasiyahan. Ito ay balanse. Ang tahimik na uri. Ang uri na hindi mo sinisigaw ngunit nararamdaman mong lumulubog sa iyong mga buto na parang isang bagay na nahuhuli. 2 araw pagkatapos, nakatayo ako sa likod ng isang lectern sa isang disenteng press room. Hindi sa isang corporate event, hindi sa isang stage,
Tanging isang silid na puno ng mga folding chair at tahimik na mga tagapakinig. Isang non-profit ang nag-imbita sa akin na magsalita tungkol sa ethical leadership at sinabi kong oo. Hindi dahil kailangan ko ng platform, kundi dahil mayroon pa akong sasabihin. Tahimik ang silid. Isang babae sa ikatlong hanay ang nagtaas ng kamay. Paano mo pinamahalaan ang legal na presyon nang hindi nasisira? Naglaan ako ng segundo sa pag-alala kung sino ang masisira ko kung hindi ako tatayo. Walang palakpakan, tanging katahimikan na nangangahulugang narinig nila ako. Pagkatapos ng event, nagmaneho ako pauwi ng dahan-dahan. Ang trapiko ay mapagbigay sa isang pagkakataon. Ang langit ay nagsisimula pa lamang mamula sa mga gilid. Nang pumasok ako sa driveway, may maliit na gift bag na nakapatong sa harap na hakbang. Walang card, tanging tissue paper na nakatiklop ng maayos sa loob. Dinala ko ito sa loob at umupo sa sofa. Binubuklat ito. Sa loob ay isang piraso ng papel, isang printout mula sa isang crowdfunding campaign na may pamagat na Legal Defense for My Mom. Ipinapakita nito ang biyangpapisem na donasyon. Karamihan ay maliliit na pangalan na hindi ko nakikilala. Sa ilalim, nakasulat ang sulat kamay. Hindi ko alam kung paano pa makatulong. Mahal Jolie. Ngumiti ako sa pamamagitan ng mga luha. Hindi ang uri ng pag-iyak, tanging isang banayad na pagpapakawala. Kung paano nawawala ang tensyon pagkatapos mahawakan ng matagal. Nang gabing iyon, nagpatakbo ang lokal na balita ng isang tahimik na segment, wala pang 2 minuto. Si Calista Hollowell ay bumaba sa kanyang tungkulin bilang interim executive upang magtuon sa mga personal na bagay. Hindi nagkomento ang board tungkol sa mga panloob na investigasyon, ngunit iminumungkahi ng mga source na may third-party audit na isinasagawa. Walang pagbanggit sa akin, walang pagwawasto sa kwento na sinubukan niyang ipintura, tanging katahimikan na nabalot sa legal na kadalubhasaan. Hindi ako nagbunyi, hindi ako nagyabang. Itinayo niya ang kanyang kuta gamit ang aking katahimikan. Nang bumagsak ito, lumakad na lang ako palayo, ang pagwawakas at pagpapatawad. Kinabukasan, nagkape kami ni Rachel sa isang maliit na lugar malapit sa bayou. Binigyan niya ako ng isang maliit na flash drive sa isang itim na sobre. Lahat ng mga record ay selyado, sabi niya. Lahat ay nakalock, wala nang leaks, wala nang sorpresa. Ano ang gagawin ko dito? Tanong ko. Maaari mong sunugin o kaya mo itong itago. Tumingin ako sa flash drive sa isang sandali, isinuksok ito sa aking bag. Itatago ko ito, sabi ko. Hindi para sa paghihiganti, para sa pagpapaalala. Pagdating ng gabi, nasa kama na ako, ang sinag ng buwan ay dahan-dahang gumagapang sa kisame. Si Jolie ay natulog na ilang oras na ang nakalilipas. Tahimik ang bahay sa isang bagong paraan, mas mababa ang bigat. Binuksan ko ang isang bagong notebook, isa na binili ko ilang buwan na ang nakalilipas at hindi ko kailanman ginamit. Sa unang pahina, isinulat ko, ang katotohanan ay hindi palaging nananalo, ngunit naaalala nito kung sino ang nanatiling tahimik. Pagkatapos ay sa ibaba nito, inheritance at integrity. Ang ilang mga kwento ay hindi nagtatapos. Nag-evolve sila sa mga babala, sa mga pamana, sa katibayan na ang katahimikan ay hindi kailanman nakapagligtas sa sinuman. Nalilinis ko ang digital clutter nang mahanap ko ito. Isang lumang voicemail na nakatago sa ilalim ng mga alerto at auto-renewals, minarkahan na saved. Walang timestamp, walang paksa. Tinapik ko ito dahil sa pag-usisa, inaasahan ang static o isa sa mga pocket dial na karaniwang iniiwan ng aking ama bago ang kanyang mga hearing aid ay makahabol sa siglo. Sa halip, ang kanyang boses ay napuno ang katahimikan. Hindi ko alam kung maririnig mo ito, ngunit tandaan, ang dugo ay hindi palaging nangangahulugan ng tiwala. Iyon na. 20 salita na naitala sa linggo bago ang kanyang stroke. Hindi niya ito sinabi bilang isang babala, mas parang isang katotohanan na matagal na niyang hinintay na pangalanan. Hindi ako humagulgol. Naramdaman kong sumikip ang aking lalamunan. Oo naman, sumakit ang aking dibdib, ngunit walang theatrics. Tanging ang uri ng mga luha na natututunan mong pawiin dahil sa ugali. Kinabukasan,
Kumuha ako ng isang maliit na kahon mula sa closet ng hallway, mahogany na may brass hinges. Naglalaman ito ng pocket watch na araw-araw na dala ng aking ama. Sa likod ay may maliit na inukit, RH, Time Matters. Nagmaneho ako sa buong bayan kasama ang kahon sa upuan ng pasahero. Hindi ako nagmadali, hindi ako nag-rehearse. Mukhang pareho ang porch ni Eleanor. Hydrangeas na masyadong perpekto para maging totoo. Mga wind chimes na hindi gumalaw sa loob ng ilang linggo. Nakatayo ako doon ng isang sandali pagkatapos ay tumunog ang kampana. Sumagot siya na nakarobe, nakatupi ang buhok, ang kanyang ekspresyon ay kumislap mula sa pagkabigla patungo sa neutralidad sa ilang segundo. Hindi ako papasok, sabi ko. Inabot ko sa kanya ang kahon. Gusto niya sanang magkaroon ka nito. Hindi niya ito binuksan, hindi nagtanong kung bakit, tumango lang. Lumingon ako at naglakad pabalik sa kotse. Walang huling salita, walang pagbabago. Hindi ako galit, tapos na lang akong humingi ng isang bagay na hindi niya natutunang ibigay. Nang lumayo na ako, dumaan ako sa may linya ng puno na bakuran kung saan ako madalas maglaro. Isang hindi inaasahang alaala ang dumating sa aking kandungan. Ako ay 12 taong gulang. Hawak ang isang sertipiko mula sa paaralan. Nakakuha ako ng pangalawang pwesto sa science fair. Nakasuot ako ng pulang damit, yung tinahi ng tita ko. Nagwagi si Kalista ng mas malaki noong araw na iyon. Debate champion or student of the month. Hindi ko na matandaan ngayon. Ang naalala ko ay ang pagtayo sa porch hawak ang papel na iyon habang lahat ay pumalakpak para sa kanya sa loob. Walang lumabas. Ang ilang mga pattern ay hindi ipinanganak sa pagtanda. Sila ay minana. Pauwi, hindi ako umupo. Nagsimula akong ayusin ang aking opisina, nilinis ang lumang bulletin board, inayos ang mga legal brief, inimpake ang mga kontrata. Pagkatapos ay kinuha ko ang unang nakaprint na draft ng aking manuskrito. Silent accounts, isang ledger ng babae tungkol sa pagkawala at kapangyarihan, hindi isang tell-all, hindi isang armas, kundi isang salamin. Tahimik sa bahay nang pumasok si Jolie, ibinabagsak ang kanyang backpack na may paghinga. Mukha siyang pagod, ngunit may pagmamalaki. Ang kanyang blazer ay gusot mula sa debate practice. Ang kanyang mga sapatos ay maputik. Alam mo ba kung anong paksa ang ibinigay nila sa amin? Tanong niya, hinuhubad ang kanyang mga hikaw. Ano? Power isn't taken. It's given away. Hindi kinukuha ang kapangyarihan. Ito ay ibinibigay. Nagtaas ako ng kilay. Sasabihin mo yan sa harap ng isang panel ng mga hukom? Hindi pa, ngumisi siya. Ngunit sasabihin ko, hindi kami nagsalita pa. Hindi kailangan. Ang linyang iyon ay namagitan sa amin na parang isang katotohanan na pareho naming nakuha. Nang gabing iyon, binuksan ko ang isang bagong folder. Tinawag ko itong legacy. Sa loob, isinuksok ko ang isang USB na may isang file, ang voicemail ng aking ama. Sa tab, isinulat ko ang isang salita, unspoken. Pagkatapos, tumingin ako sa aking laptop, binuksan ang isang blankong dokumento at tinipa ang pamagat ng huling kabanata para sa aking libro. Pagtanggap kay Eleanor at ang pangwakas. Ang teksto ay dumating pagkatapos ng pagsikat ng araw. Naghihiwa ako ng mansanas sa kusina. Ang kutsilyo ay gumagalaw sa mabagal, pantay na mga stroke ng ang aking telepono ay bumus ng isang beses sa counter. Mula kay Eleanor, nanalo ka. Sana alam mo kung magkano ang nagastos natin lahat. Tinitigan ko ito ng isang sandali, ang hinlalaki ay nakalutang sa screen. Wala itong reaksyon, walang pag-apoy ng init, tanging isang mabagal, buong hininga habang iswipe ko ito pakaliwa at pinindot ang delete. Walang archiving, walang pagbabasa muli, nawala lang. Iyon ang pagkakaiba. Ngayon, dati ay gagawa ako ng isang tugon, susubukang isalin ang aking kalungkutan sa diplomasya. Ngayon, naunawaan ko na ang ilang mga salita ay hindi nangangailangan ng sagot. Ang ilang mga tao, gayon din. 3 araw pagkatapos, nakatayo ako sa backroom ng Willow Leaf Books, isang maliit na indie shop na nakatago sa likod ng isang florist. Hindi ito siksikan, walang media wall. Tanging mga 22 folding chair, isang tumpok ng aking mga libro sa isang card table,
at isang poster sa isang easel na may nakasulat na Silent Accounts, A Woman's Ledger of Loss and Power. Nagbasa ako ng isang excerpt, sumagot ng mga tanong, at pumirma ng mga pangalan. May isang babae nasa kalagitnaan ng edad 50 na may pagod na mga mata na naghintay hanggang sa halos maubos na ang silid. Nang pirmahan ko ang kanyang kopya, lumapit siya at bumulong. Binigyan mo ako ng mga salita para sa pinagdaanan ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Inabot ko lang at mahinahong hinawakan ang kanyang kamay. Pagkatapos, naglakad ako ng 2 block papunta sa aking kotse. Ang hangin ay malutong ngunit hindi nakakagat. Ang uri ng lamig na nagpaparamdam sa iyo na mas matalas sa kung paano man. Pauwi, inilapag ko ang mga kopya ng libro sa kitchen island, pinakain ng pusa, at binuksan ng malawak ang mga kurtina. Ang liwanag na pumasok ay hindi malambot. Ito ay malinaw, hindi mapagpatawad. Umupo ako sa mesa at nag-scan ng mga update. Si Calista ay bumaba sa huling posisyon sa board na kanyang pinanghahawakan. Ang opisyal na pahayag ay nagsabing personal matters. Walang investigasyon na sumunod, hindi bababa sa publiko. Nawala siya sa mga pahina ng negosyo. Ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa isang headline. Si Jolie ay natanggap sa isang lokal na universidad. Hindi niya ito sinabi sa akin nang may fireworks, basta inabot ang sobre sa counter isang gabi at sinabi, "Tingnan mo, kailangan ko ng bagong backpack." Mas magaan siya simula noon, mahigpit pa rin, ngunit mas malaya. Si Rachel ay kumuha ng 2 bagong whistleblower clients. Nagpadala siya sa akin ng email na simpleng sinasabi, "Wala pa rin tulad mo, T." Hindi ako sumagot. Hindi niya kailangan na gawin ko iyon. At si Eleanor, walang anumang mula noong text. Walang tawag, walang card, walang mga imbitasyon na nakakabawas ng loob, tanging ang kawalan. Inakala kong baka masakit, ngunit hindi. Naramdaman ko na parang sa wakas ay may espasyo na para mag-isip ng walang taong humihinga sa likod mo. Isang hapon, naglakad ako sa gusaling dating kinalalagyan ng Hollowell & Co. Nawala na ang pangalan ko sa pinto. Ang signage ay nagbago. Bagong font, bagong mga kulay, at gayunpaman hindi ko naramdaman na binura. Ang kabanata na iyon ay hindi nagtapos sa akin. Natapos lang ito. Pauwi, pumasok ako sa aking opisina. Ang mga dingding ay napinturahan muli. Ang karpet ay bago. At sa isang dingding, naka-frame sa brushed gold, ay ang huling quote na inilimbag ko para sa aking sarili. Your silence served them. Your voice saved you. Ang iyong katahimikan ay naglingkod sa kanila. Ang iyong tinig ay nagligtas sa iyo. Dumating si Jolie, sumilip sa loob. Binasa niya ang quote muli sa 12 beses, ngumiti ng bahagya sa akin at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi kailangang sabihin ng anuman. Nang gabing iyon, gumawa ako ng tsaa, yumakap sa aking upuan, at kumuha ng isang bagong notebook. Binuksan ko ang unang ilang blangkong pahina at nagsimulang magsulat. Hindi ako nakakuha ng hustisya sa paraan ng inaasahan ng mga tao. Nakuha ko ito sa paraang kailangan ko sa pamamagitan ng paglalampas sa aking mga tuntunin at nandito pa rin ako. Hinayaan kong lumutang ang panulat ng isang sandali. Pagkatapos, sa tuktok ng isang malinis na pahina, isinulat ko ang 2 salita. Susunod na kwento. Sa pagbabalik tanaw, napagtanto ko ngayon na ang kaligtasan ay hindi lamang tungkol sa paglalakad sa apoy. Ito ay tungkol sa pag-alam kung kailan titigil sa paghihintay sa iba na iligtas ka. Inabot ako ng ilang taon upang maunawaan na ang pagiging tahimik ay hindi nagpapagaling sa akin. Ginawa akong invisible. Ang araw na pinili kong magsalita, magdokumento, lumaban, hindi ko lamang iniligtas ang kinabukasan ng aking anak. Nabawi ko ang aking sariling tinig. Kung naramdaman mo na namang nabura ka ng isang mahal sa buhay, hindi pinansin sa isang silid na tinulungan mong itayo o sinisisi sa pagtatakda ng mga hangganan. Hindi ka nag-iisa at hindi ka sira. Minsan ang pinaka-dignified na uri ng hustisya ay ang mabuhay ng maayos nang hindi nangangailangan ng pahintulot. Kaya ngayon tatanungin kita, anong katotohanan ang iyong pinigilan upang mapanatili ang kapayapaan? Anong pamana ang iyong hinuhubog sa pamamagitan ng pananatiling tahimik?
Kung ang kwentong ito ay gumalaw sa iyo, mag-iwan ng komento na may isang bagay o ipaalam sa akin kung saan ka nanonood. At kung hindi ito kumonekta sa iyo, gusto ko pa ring marinig kung bakit. Bawat tinig ay mahalaga dito. At hey, kung ikaw ay isang taong naniniwala sa kapangyarihan ng mga totoong kwento, mga kwentong may grit, puso, at pagpapagaling, siguraduhing pindutin ang subscribe button. Hindi mo gugustuhing makaligtaan ang susunod na darating. Ang iyong kwento ay mahalaga rin. Ituloy natin ang pag-uusap na ito.